Ang gabi tahimik, ngunit ang puso ko'y nagngangalit. Nakaupo ako sa gilid ng kama, ang bag na puno ng damit ay nasa paanan ko. Sa bawat paghinga, ramdam ko ang bigat ng desisyong hindi ko na mamababawi. Ilang linggo na akong nagpaplano, ilang linggo na akong nagbibilang ng mga pagkakataong makalayo. Sa wakas, ngayon ang araw, tumakas ako. Si nanay, ang babaeng nag-aruga sa akin mula pagkabata, ang babaeng hindi ko kailanman pinangarap saktan, ay mahimbing na natutulog sa kabilang kwarto. Naririnig ko ang mahina niyang hilik, tila isang paalala na hindi ko siya kailanman kayang gisingin para magpaalam. Alam kong hindi niya ako papayagan. Alam kong ang bawat hakbang na gagawin ko palayo sa bahay na ito ay isang pagmumura sa lahat ng sakripisyo niya para sa akin. Pero hindi ko na kaya. Ang hirap ng bawat araw, ang bigat ng bawat tingin niya sa akin, ang mga tanong na hindi ko masagot. Lagi na lang siyang nagtatanong, "Anak, masaya ka ba sa buhay mo?" Lagi akong nangumingiti. Pero ang ngiting iyon ay isang kasinungalingan. Hindi ako masaya. Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Lumakad ako papunta sa bintana ng kwarto ko. Binuksan ko ito ng dahan-dahan, siniguradong walang tunog na magpapagising sa kanya. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa akin. Tila isang pagyakap ng kalayaan na matagal ko nang hinahanap. Huminga ako ng malalim. Pinilit palakasin ang loob ko. Hindi ko kayang tingnan si nanay sa mata at sabihin sa kanya na aalis ako. Alam kong masasaktan siya, pero mas matindi ang takot ko na makita ang mukha niyang puno ng lungkot at galit. Mas madali ang ganito. Ang tumakas na lang. Ang umalis na parang isang magnanakaw sa sarili kong tahanan. Binuhat ko ang bag at dahan-dahang umakyat sa bintana. Ang lupa sa labas ay basa pa sa ulan kanina. Ang amoy ng lupa ay malakas. Pakiramdam ko'y parang dinudurog ako ng paligid. Parang sinasabi ng bawat puno, bawat bituin, bawat bulong ng hangin na mali ang ginagawa ko. Pero hindi ko sila pinansin. Tumakbo ako. Ang mga paa ko ay mabilis, ang bawat hakbang ay parang hampas sa puso ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero ang mahalaga ay malayo ako. Malayo sa mga tanong ni nanay, sa mga mata niyang puno ng pag-aalala, sa mga yakap niyang tila, palaging nangangako ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Habang tumatakbo ako, nagbalik sa akin ang mga alaala, ang mga araw na magkasama kami ni nanay sa kusina. Ang mga oras na nagtatawanan kami habang nagluluto. Ang mga gabi na umiiyak ako sa kwarto at siya'y palaging nandyan, palaging handang makinig. Ang mga tagpo sa ospital, noong halos mamatay siya dahil sa sakit, pero nilabanan niya para sa akin. Naalala ko kung paano niya ako iniwan sa paaralan, ang ngiti niyang puno ng pag-asa na balang araw, magiging maayos ang lahat para sa akin. Pero bakit ganito? Bakit parang hindi sapat ang lahat ng ginawa niya? Bakit parang hindi ko siya kayang mahalin ng buo? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Nakarating ako sa istasyon ng bus. Ang ilaw ay malabo. Ang paligid ay tahimik maliban sa tunog ng makina ng bus na papunta sa Maynila. Binili ko ang tiket gamit ang perang ipon ko sa loob ng ilang buwan. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay sa Maynila. Pero ang mahalaga ay makalayo. Ang bus ay halos walang tao. Umupo ako sa likod, malapit sa bintana, at tinitigan ang madilim na daan. Sa bawat pag-alis ng bus sa kalsadang pamilyar, pakiramdam ko'y unti-unti akong nawawala. Hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko. Pero wala na akong balak bumalik. Ayoko nang bumalik. Sa gitna ng biyahe, tinawagan ko si nanay. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang hinahanap ko ang boses niya, kahit alam kong hindi ko siya kayang kausapin. Nagring ang telepono. 1, 2, 3. Walang sagot. Nag-text ako. Pasensya na, pero kailangan ko ng oras para sa sarili ko. Mahal kita, nanay. Pinindot ko ang send at pinatay ang telepono. Hindi ko alam kung nabasa niya yon, pero sa puso ko, parang may napunit.
Pagdating ko sa Maynila, nagsimula akong maghanap ng matutuluyan. Sa isang maliit na dormitoryo, sa gilid ng syudad, nagbayad ako ng renta para sa isang kwarto. Ang kwarto'y maliit, malamig, at madilim. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Sa mga araw na sumunod, naghanap ako ng trabaho, nagtipid, nagtiis. Akala ko magiging masaya ako, pero hindi. Ang bigat ng bawat araw ay parang isang multo na hindi umaalis. Ang bawat tunog ng telepono ay parang sigaw ni nanay na hinahanap ako. Isang umaga, habang nag-aalmusal ako, tumunog ang telepono ko. Hindi ko ito agad sinagot, pero nang makita ko ang pangalan ni Tio Ruben sa screen, hindi ko mapigilan ng kaba. Anak, si nanay mo. Hindi ko na narinig ang sumunod na mga salita. Ang mundo ko'y parang nabiyak. Tumakbo ako palabas, iniwan ang lahat. Bumalik ako sa probinsya, sa bahay na iniwan ko, sa tahanang pinagtakasan ko. Pagdating ko doon, ang pintuan ay bukas. Ang mga tao'y nag-iiyakan. Si nanay, ang babaeng pinakamamahal ko, ang babaeng iniwan ko, ay nasa kabaong. Namatay siya sa atake sa puso, sabi ni Tio Ruben, habang hinahanap ako. Sa mesa, may isang papel. Ang sulat kamay ni nanay. Anak, mahal kita. Kahit ano pa ang mangyari, sana bumalik ka. Hindi ko na napigilan ng luha ko. Ang bawat salita sa papel ay parang kutsilyo. Matalim. Masakit. Sa sulok ng papel, may isang bagay na bumago sa lahat. Isang maliit na piraso ng litrato. Ako, noong bata pa, yakap si nanay. Sa likod ng litrato, may nakasulat. Ang buhay ay mahirap, pero ang pagmamahal ko sa iyo ay palaging madali. Pagkaraang tumakas ako sa bahay, lalo akong nakaramdam ng kakaibang kalayaan na matagal ko nang hinahanap. Sa bawat hakbang ng aking mga paa, tila lumalayo ako sa mga tanikalang matagal nang nakakabit sa akin. Ang mga sigaw ni Ina, ang kanyang paulit-ulit na pangaral, ang mga mata niyang puno ng pag-aalala. Lahat iyon ay iniwan ko sa likod, sa aming lumang bahay na laging amoy kahoy na inaamag. Gusto kong lumayo, huminga, at madama na ako ang may kontrol sa sarili kong buhay. Naglakad ako ng walang direksyon, sa ilalim ng langit na unti-unting dumidilim. Sa bawat kanto, sinisiguro kong hindi na ako makikita ni Ina. Hindi ko alam kung bakit ganoon katindi ang takot ko sa posibilidad na mahanap niya ako. Parang may bahagi sa akin na alam na kapag bumalik ako, babalik din ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng hindi pagkakaintindihan na hindi namin kailanman nalampasan. Napunta ako sa isang maliit na terminal ng jeep. Puno ito ng mga pasaherong pagod, mga taong pauwi sa kani-kanilang pamilya. Napansin ko ang isang lalaking mahigpit na hawak, ang supot na may pandesal, ang isang ina na humahalik sa noo ng kanyang anak, at ang isang matandang babae na tila may iniisip habang nakatanaw sa malayo. Napabuntong hininga ako. Dati, si Ina rin ang laging naghihintay sa akin tuwing gabi. Kahit anong oras akong umuwi, kahit galit siya, lagi siyang handang maghain ng pagkain at magtanong kung kumusta ang araw ko. Ngunit ngayon, wala nang ganoong pagmamalasakit sa paligid ko. Ako lang mag-isa, walang nag-aalala kung nasaan ako o kung ligtas ba ako. May bahagi sa akin na natuwa. Ngunit may mas malalim na bahagi na parang nasasakal. Sumakay ako sa jeep na papunta sa bayan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko roon. Basta gusto ko lang makalayo. Sa bintana, nakita ko ang mga ilaw ng kalsada, ang mga gusali, ang masikip na trapiko. Lahat ng ito ay parang pelikula. Isang eksenang hindi ko alam kung paano magtatapos. Bumaba ako sa isang istasyon sa gitna ng bayan. Naglakad-lakad ako sa tabi ng mga tindahan, sa ilalim ng mga maliwanag na poste ng ilaw. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang tibok ng puso ko, mabilis, hindi mapakali. Pumasok ako sa isang maliit na kainan. Umorder ako ng kape, kahit hindi naman talaga ako mahilig dito. Gusto ko lang ng dahilan para manatili roon. Habang hinihintay ang order ko,
May narinig akong boses ng isang babae sa likod ko. Hindi ko kilala ang boses, pero may kung anong bigat ang naramdaman ko. Ang tono ng boses niya, ang lambing na may halong sakit, para bang boses ni Ina. Napalingon ako. Hindi siya si Ina. Isa siyang matanda, nakaupo sa sulok, may hawak na panyo at tila umiiyak ng tahimik. May kung anong kirot ang bumalot sa akin. Bigla kong naalala ang huling beses na nakita ko si Ina. Ang mga mata niyang mapungay sa pagod. Ang mga kamay niyang magaspang sa trabaho. Ang mga salitang binitiwan niya na hindi ko pinakinggan. Hindi ko napansin na dumating na ang kape ko. Sinubukan kong uminom, pero ang pait nito ay parang sumasalamin sa nararamdaman ko sa loob. Hindi ko na kinaya. Bumalik ako sa kalsada, naglakad ng walang direksyon, parang baliw na hinahabol ng multo ng nakaraan. Gusto kong makalimot, ngunit ang mga alaala ni Ina ay parang anino. Hindi nawawala kahit saan ako magpunta. Sa isang madilim na eskinita, napaupo ako sa isang sementadong hagdan. Sa wakas, umiyak ako. Hindi ko na napigilan. Ang mga luha ko ay bumagsak sa malamig na semento, kasabay ng malamig na hangin ng gabi. Bakit ko siya iniwan? Bakit hindi ko siya binigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang sarili niya? Bakit ang damdamin ko ang laging nangingibabaw? Habang umiiyak, narinig ko ang tunog ng sirena ng ambulansya. Malapit ito. Papalapit sa direksyon ko. Tumayo ako. Naglakad patungo sa kalsada. Sa isang sulok, nakita ko ang pulutong ng tao, ang mga ilaw ng ambulansya, ang isang stretcher na may nakahigang katawan. Hindi ko alam kung bakit parang may kung anong puwersa na nagtulak sa akin na lumapit. At doon ko siya nakita, ang katawan ng isang babaeng nakahiga sa stretcher. Ang mukha niya ay natatakpan ng puting tela, pero ang mga kamay niya, ang mga daliri niyang magaspang, kilalang kilala ko. Para akong sinaksak sa dibdib. Hindi ko na kailangang tanungin ang sino man. Hindi ko na kailangang makita ang mukha niya para makumpirma ang katotohanan. Siya si Ina. Ayon sa mga tao roon, natagpuan nila siya sa gilid ng kalsada, walang malay. Aksidente raw, pero alam ko kung bakit siya naroon. Alam ko kung ano ang hinahanap niya. Ako. Ako ang dahilan kung bakit siya naroon. Ako ang dahilan kung bakit siya nawala. Tumakbo ako palayo. Hindi ko kinaya ang bigat ng eksena. Sa bawat hakbang, ang sigaw ng konsensya ko ay parang kulog sa aking isipan. Hinahanap ko ang hangin, pero parang wala akong natatagpuan. Nais kong magising na sana panaginip lang ang lahat ng ito. At sa gitna ng kadiliman, biglang may narinig akong mahinang bulong. Hindi ko alam kung guni-guni lang ito o totoo. Pero iyon ang boses ni Ina, tawag niya sa akin. Ang palaging tawag niya sa tuwing ako'y nawawala. Sa bawat hakbang ko papalayo sa bahay, ramdam ko ang bigat ng aking puso. Pero mas matimbang ang galit ko sa kanya, sa aking ina. Paano niya nagawang kontrolin ang bawat aspeto ng buhay ko? Para akong ibon na pilit niyang ikinulong sa hawla ng kanyang pangarap. Hindi ko na kaya. Kaya tumakas ako. Nag-iwan ng isang sulat na puno ng pagkadismaya at pag-akusa. Hindi ko siya binalikan. Hindi ko siya nilingon. Sa Maynila, natutunan kong mabuhay mag-isa. Sa kabila ng ingay ng lungsod, naramdaman ko ang kalayaan na matagal ko nang pinapangarap. Sa unang pagkakataon, ako ang nagdesisyon kung saan ako pupunta, kung ano ang kakainin ko, kung kailan ako gigising. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may puwang sa puso ko na hindi ko maipaliwanag. Sa tuwing mag-isa ako sa maliit kong inuupahang kwarto, naririnig ko ang boses niya. Ang boses ng babaeng nagpalaki sa akin, na ngayoy galit kong sinisisi sa lahat ng sakit na naranasan ko. 2 buwan na ang lumipas mula nang umalis ako. Wala akong balak bumalik. Kahit pa natanggap ko na ang ilang mensahe mula sa kanyang numero, hindi ko binubuksan ang mga ito. Ang isa sa mga text niya na sinilip ko ng bahagya ay puno ng pagmamakaawa. Isa lamang ang malinaw. Anak, umuwi ka na. Mahal kita. Hindi ko pinansin. Sa isip ko, hindi niya ako mahal.
Mahal niya lamang ang ideya ng anak na sumusunod sa lahat ng gusto niya. Isang gabi, habang pauwi ako mula sa trabaho sa isang maliit na kafe, napansin ko ang isang matandang babae sa gilid ng kalsada. Nakaupo siya sa bangketa, yakap-yakap ang isang lumang bag. Sa ilalim ng dim na liwanag ng street lamp, nakita ko ang kanyang mukha. May mga guhit ng pagod at lungkot, pero pamilyar. Hindi ko alam kung bakit. Sa loob ng ilang segundo, may pumitik sa puso ko. Pero nagpatuloy ako sa paglakad. Hindi ko siya kilala. Isa lang siya sa maraming taong naglalakad sa kalsada ng Maynila, naghahanap ng direksyon. Pagdating ko sa kwarto, may kakaibang pakiramdam akong bumalot sa akin. Hindi ako makatulog. Pabalik-balik sa utak ko ang imahe ng matandang babae. Bakit parang may connection kami? Bakit parang may kirot sa dibdib ko tuwing naaalala ko ang kanyang mukha? Nang bumangon ako para uminom ng tubig, biglang tumunog ang cellphone ko. Hindi pangkaraniwan. 2:00 ng madaling araw na yon. Sa kaba, sinilip ko ang screen. Isang tawag mula sa tita ko. Hindi kami madalas mag-usap, kaya't nagdulot ito ng mas matinding tensyon. Sinagot ko ang tawag at sa unang salita pa lang niya, bumagsak ang mundo ko. Anak, si mama mo, nawawala. Hindi ko alam kung paano ako nakasagot. Nanigas ang dila ko. Sa pagitan ng hikbi at pakiusap, sinabi ng tita ko na ilang linggo na raw siyang naglalakad sa iba't ibang lugar. Hinahanap ako. Nagpunta siya sa Maynila nang hindi nagpaalam sa ibang kamag-anak. Ang huling nakakita sa kanya ay isang vendor sa karinderya sa Tondo, kung saan tinanong niya kung may nakakita sa isang babaeng katulad ko. Halos hindi ako makahinga. Ang galit na matagal kong iniingatan, unti-unting natunaw, pero napalitan ito ng matinding takot. Kinabukasan, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Gusto kong magtanong sa mga pulis. Gusto kong maghanap sa mga ospital, sa mga shelter. Pero higit sa lahat, gusto kong bumalik sa lugar kung saan ko siya huling nakita. Sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng street lamp. Hindi ko maalis sa isip ang posibilidad na siya nga ang babaeng yon. Paano kung siya nga? Paano kung pinabayaan ko siya? Pagbalik ko sa lugar na yon, wala na siya. Ang bangketa ay tahimik. Ang liwanag ng street lamp ay tila mas malungkot. Tinanong ko ang mga vendor sa paligid kung may nakita silang matandang babaeng may hawak na lumang bag. Isa sa kanila ang nagkumpirma. Oo, may nakita ako. Mukhang pagod na pagod siya, pero hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Ang mga salita niya ay parang kutsilyo sa puso ko. Hindi ko alam kung anong gagawin. Sinubukan kong maglakad, tumingin sa bawat sulok, magtanong sa bawat tao. Pero walang sagot. Walang anuman na makapagbibigay linaw sa kung nasaan siya. Sa loob ng 1 linggo, nagpatuloy ako sa paghahanap. Ang guilt na dati pilit kong tinatago, ngayon ay lumalamon sa akin. Sa kabila ng lahat ng galit ko sa kanya, hindi ko maitatanggi ang isang bagay. Mahal ko ang aking ina. Huli ko na itong na-realize, pero paano kung huli na ang lahat? Sa 7th araw ng aking paghahanap, nakarinig ako ng balita mula sa isang pulis na nakilala ko sa istasyon. May natagpo ang bangkay ng isang matandang babae sa isang abandonadong gusali sa Pasay. Ang paglalarawan niya sa babae ay tumugma sa imahe ng aking ina. Sa mga huling sandali, naisip ko ang sulat na iniwan ko sa kanya. Ang mga salitang puno ng galit at sakit. Hindi ko alam kung ito ang dahilan, kung bakit siya umalis, kung bakit niya ako hinanap, kung bakit sa huli, natagpuan siya sa ganitong kalagayan. Habang papunta ako sa morgue, naghahalo ang takot at guilt sa dibdib ko. Ngunit pagdating doon, sinabi sa akin ng pulis ang isang bagay na bumaliktad sa lahat ng inaakala ko. Hindi pa namin nakukumpirma kung siya nga. Sa kabila ng malalalim kong buntong hininga, hindi mapawi ang bigat sa aking dibdib habang naglalakad ako sa makipot na eskinita. Ang aking mga paay tila hinihila ng lupa. Bawat hakbang ay mabagal, parang may tanika lang nakatali sa akin. Ang hangin ay malamig.
ngunit ang pawis sa aking nooy parang nilalagnat. Sa bawat pagliko, naririnig ko ang mga yabag ko sa semento, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa utak ko, na para bang hinahabol ako ng sarili kong konsensya. Sa bawat hakbang, bumabalik sa akin ang mga alingaw-ngaw ng boses ni inay, ang paos niyang tawag, ang mahina niyang tinig noong hinihiling niyang huwag akong umalis. Anak, huwag mo akong iwan. Mahal kita. Pero hindi ko siya pinakinggan. Sa halip tinalikuran ko siya, binaliwala ang lahat ng kanyang pagmamakaawa. Sa panahong iyon, akala ko'y tama ang ginawa ko. Akala ko'y kalayaan ang magpapalaya rin sa akin mula sa mga pangaral niya. Sa bawat salitang paulit-ulit niyang sinasabi tungkol sa responsibilidad, pamilya, at pagmamahal. Hindi ko alam na ang kalayaang iyon ang magiging bitag ko. Napadpad ako sa lungsod, sa lugar na hindi ko kilala, sa mga tao na walang pakialam sa akin. Sa unang linggo, parang tagumpay ang naramdaman ko. Wala nang mag-uutos, wala nang magkokontrol. Malaya ako. Pero sa bawat gabi, sa katahimikan ng maliit kong inuupahang kwarto, naririnig ko ang malalalim na pag-ubo ni inay. Nararamdaman ko ang lamig ng kanyang mga kamay noong huli naming pagkikita. At sa bawat paggising ko, lagi akong tinutuligsa ng pagkatapos ng ilang taon, natutunan kong baliwalain ang mga paalala ni nanay. Para sa akin, ang mga salitang paulit-ulit niyang binibitawan ay tila mga tunog na nawawala sa hangin. Anak, huwag kang magpapagabi sa labas. Palagi niyang sinasabi, pero hindi ko na ito iniintindi. Sa tuwing mag-aalala siya, iniisip ko na sobrang arte lang niya. Masyado siyang mahigpit, masyado siyang takot sa mundo. Ang hindi ko naisip noon, ang takot pala niya ay hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. Isang gabi, nagpasya akong sumama sa mga kaibigan ko sa isang party sa kabilang bayan. Alam kong hindi ako papayagan ni nanay, kaya nagpaalam ako na mag-aaral lang sa bahay ng kaibigan. Alam ko kung paano magsinungaling ng hindi halata. Matagal ko nang naging kasanayan ito. Ngunit sa gabing yon, iba ang pakiramdam ko. Bago ako umalis, naramdaman kong parang may kakaibang bigat sa puso ko. Nakatingin si nanay sa akin habang inaayos ang mga pinggan sa mesa. Hindi niya ako sinita, pero ang mga mata niya parang may gustong sabihin. Sa huli, tumalikod siya at narinig kong umikot ang gripo sa lababo. Habang nasa party, sinubukan kong kalimutan ang lahat ng iniwan ko sa bahay. Tumawa ako, sumayaw, at nakipagkwentuhan sa mga kaibigan. Pero kahit anong saya ang ipakita ko, may kung anong gumugulo sa isip ko. Ang titig ni nanay bago ako umalis. Sa bawat tunog ng musika, sa bawat tawanan, parang naririnig ko ang boses niya, ang paulit-ulit niyang paalala. Pinilit kong huwag pansinin, pero hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, bakit ganito ang nararamdaman ko? Nagdesisyon akong umuwi ng hating gabi, mas maaga kaysa sa inaasahan. Malamig ang hangin at tahimik ang paligid. Sa bawat hakbang ko, palakas ng palakas ang tibok ng puso ko, tila may hinahabol akong hindi ko maintindihan. Nang makarating ako sa bahay, madilim ang loob. Walang ilaw sa sala, walang tunog ng radyo na madalas niyang binubuksan tuwing gabi. Pumasok ako ng tahimik, iniisip na baka natutulog na siya. Ngunit nang makarating ako sa kwarto niya, naramdaman kong may mali. Bukas ang pinto ng kanyang kwarto, pero wala siya roon. Ang kama niya, maayos, na parang hindi ito ginamit. Tinawag ko siya, "Nanay," pero walang sagot. Bumaba ako sa kusina, naghanap, ngunit wala siya. Ang mga ilaw sa banyo, patay. Ang lahat ng sulok ng bahay, tahimik. Sa isang iglap, naramdaman ko ang takot na hindi ko pa naramdaman noon. Nasaan siya? Lumabas ako sa bakuran. Ang dilim ng gabi at ang lamig ng hangin ay parang yumayakap sa akin. Sigaw ako ng sigaw. Tinatawag ang pangalan niya, pero wala akong sagot na natanggap. Ang mga kapitbahay, tahimik din. Tila walang alam sa nangyayari. Sa puntong ito, nagsimula akong magtanong, ano ang ginawa ko? Bakit hindi ko siya inintindi?
Bakit hindi ko siya kinausap bago ako umalis? Nang bumalik ako sa loob, napansin ko ang maliit na papel sa mesa. Ang sulat kamay ni nanay, pamilyar, pero nanginginig. Binuksan ko ito, at sa bawat salitang nabasa ko, parang gumuho ang mundo ko. Anak, hinahanap kita. Lumabas ako para hanapin ka. Baka nasa panganib ka at hindi ko kayang mawala ka. Ang mga salitang iyon, bumagsak sa akin ng parang mga palaso. Hindi ko alam kung paano ko babawiin ang mga oras na sinayang ko. Tumakbo ako palabas muli. Walang direksyon, walang plano. Hinahanap ko siya sa dilim, sa mga sulok ng kalsada, sa mga lugar na posibleng pinuntahan niya. Ang bawat hakbang ko, puno ng pagsisisi, puno ng takot. Pauli-ulit kong sinasabi sa sarili ko, Nanay, patawad. Nanay, huwag kang mawala. Pagdating ko sa plaza ng bayan, nakita ko ang pulutong ng tao. May ambulansya, may mga pulis, at may mga kapitbahay na nakatingin, nag-uusap. Ang mga mukha nila, puno ng awa, ng lungkot. Ang mga ilaw ng ambulansya, naglalaro sa paligid, parang mga mata na nanunood sa akin. Lumapit ako. Nanginginig, hindi ko alam kung paano haharapin ang nararamdaman ko. At doon ko siya nakita. Si nanay, nakahiga sa malamig na semento, balot ng kumot. Ang katawan niya, payapa, pero ang mukha niya, may bakas ng hirap. Ang mga binti ko, tumigil sa paggalaw. Ang mundo ko, nawala ang tunog. Ang mga pulis, lumapit sa akin. Isa sa kanila ang nagsabi. Hinimatay siya habang naglalakad. Hindi na namin naagapan. Tumingin ako sa kanya. Sa mukha niyang kahit walang buhay, tila may sinasabi pa rin. Ang mga mata niya, nakapikit. Pero parang naririnig ko ang boses niya. Anak, mahal kita. Anak, huwag kang mawawala. Sa gabing yon, bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga paalala niya, ang mga yakap niya, ang mga sakripisyo niyang hindi ko napansin. Paano ko nagawang ipagwalang bahala? Paano ko siya iniwan nang hindi man lang nagpaalam? Sa bawat saglit na kasama ko siya, hindi ko nakita ang halaga niya. Ngayon, narito siya. Wala na. At hindi ko alam kung paano ko ipagpapatuloy. Habang nakatingin ako sa kanya, naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking balikat. Ngunit bago ko patuluyang maiyak, may isang pulis ang nag-abot ng maliit na bagay sa akin. Isang kwintas, pamilyar, ang palaging suot ni nanay. Sa gitna nito, may nakasulat na maliit na letra, Anak, ikaw ang buhay ko. At doon ko napagtanto, mas matagal ko na siyang iniwan kaysa sa naisip ko. Paglabas ko sa pintuan ng aming maliit na bahay, tumakbo ako nang hindi lumilingon. Ang hangin sa labas ay malamig. Halos sumasampal sa mukha ko, ngunit hindi ko iyon pinansin. Ang bawat hakbang ko ay parang martilyong dumudurog sa lupa, ngunit mas matindi ang bigat ng nararamdaman ko sa loob. Hindi ko na kaya. Ang mga sigaw ni Mama, ang paulit-ulit niyang pagpilit na sundin ko ang lahat ng gusto niya, ang mga mata niyang puno ng lungkot tuwing nagkakamali ako. Lahat ng yon ay parang tanikala sa leeg ko. Kaya tumakbo ako, iniwan ko siya, iniwan ko ang lahat. Ang tanging dala ko lang noon ay ang lumang backpack na puno ng damit at kaunting pera na natipid ko mula sa tuwing binibigyan niya ako ng baon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta ang alam ko lang ay ayokong bumalik. Pinilit kong kalimutan ang mga yakap niya noong bata ako. Ang mga kwentong isinasalaysay niya tuwing gabi. Ang mga sandaling magkasama kami sa kusina habang nagtatawanan. Hindi yon mahalaga sa ngayon. Ang mahalaga ay makalayo ako. Nang marating ko ang bus terminal, huminto ako saglit. Ang dibdib ko'y kumakabog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang halo ng galit at pananabik. Binili ko ang pinakamurang tiket na makikita ko at sumakay sa bus na walang pakialam kung saan ito pupunta. Habang umaandar ang sasakyan, sinilip ko ang bintana. Ang madilim na langit ay walang bituin, parang salamin ang nararamdaman ko. Sinubukan kong magpahinga, ngunit sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata,
Lumilitaw ang mukha ni Mama, ang kanyang nanginginig na mga labi kapag umiiyak, ang mga kamay niyang palaging nakahawak sa akin. Pinilit kong iwaksi ang mga alaala. Hindi ko kailangan ang mga yon. Hindi ko kailangan si Mama. Ngunit bakit parang may kung anong humahatak sa akin? Nagising ako sa isang panaginip. Si Mama, nakaupo sa tabi ng kama ko. Binabantayan ako habang nilalagnat. Ang panaginip na yon ay parang tunay. Halos maramdaman ko ang init ng kanyang kamay sa noo ko. Napatingin ako sa labas ng bintana. Pilit hinahanap ang liwanag, ngunit wala akong makita. Ang dilim ay bumabalot sa lahat ng bagay. Pagdating ko sa bayan na hindi ko kilala, naghanap ako ng mumurahing matutuluyan. May nakita akong maliit na kwarto sa itaas ng isang tindahan, halos masikip, ngunit sapat na para sa akin. Ang unang gabi ko roon ay puno ng katahimikan, ngunit ang katahimikan ay tila sumisigaw sa tenga ko. Hindi ako makatulog. Ang bawat tunog ng orasan ay parang suntok sa dibdib ko. Ano na kaya ang ginagawa ni Mama? Nag-aalala kaya siya? Nagalit kaya siya? Baka nagalit siya. Siguro iniisip niya na wala na akong kwenta bilang anak. Siguro iniisip niyang hindi ko siya mahal. Lumipas ang ilang araw, ngunit parang hindi gumagalaw ang oras. Ang bawat minuto ay mabigat. Ang bawat oras ay parang taon. Wala akong magawa kundi mag-isip. Sa tuwing sinusubukan kong maglibang, bumabalik sa akin ang alingaw-ngaw ng boses ni Mama. Anak, mahal kita kahit ano pa ang mangyari. Ngunit bakit parang hindi ko siya mahal? Bakit parang galit ako sa kanya? Isang gabi, habang nakaupo ako sa sahig ng kwarto, tumunog ang cellphone ko. Hindi ko alam kung bakit ko pa ito dinala. Hindi ko naman nais na makipag-usap kahit kanino. Ngunit nang makita ko ang pangalan ni Mama sa screen, biglang bumigat ang dibdib ko. Hindi ko sagutin. Pinatay ko ang telepono. Hindi ko kaya. Paano kung magmamakaawa siya na bumalik ako? Paano kung magalit siya sa akin? Paano kung sabihin niyang hindi na niya ako mahal? Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng malakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig sa bubong ay parang tumatama sa puso ko. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Ang may-ari ng tindahan, mukhang balisa, may dala siyang dyaryo. Iho, nakita kita rito kahapon. Hindi ko alam kung kilala mo siya, pero may balita sa bayan. Napakunot ang noo ko, ngunit nang makita ko ang dyaryo, hindi ko napigilan ang panginginig ng kamay ko. Ang larawan ni Mama ang nasa harapan. Ang headline, babae, natagpo ang walang malay sa tabing daan. Patuloy na hinahanap ang nawalang anak. Parang tumigil ang mundo. Hindi ko na narinig ang sinasabi ng may-ari. Ang mata ko ay nanatiling nakatuon sa mukha ni Mama sa larawan. Puno ng pagod, puno ng lungkot. At sa ilalim ng headline, may nakasulat na maliit na linya. Nasa kritikal na kondisyon. Tumayo ako. Halos matumba sa bigat ng nararamdaman ko. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Hindi alintana ang ulan na bumabagsak sa balat ko. Napasigaw ako, napaluha, ngunit walang sumagot. Ang ulan ay parang bumabalot sa akin, ngunit hindi nito kayang hugasan ang bigat sa puso ko. Pagkarating ko sa ospital, nanginginig ang mga kamay ko habang hinahanap ang kwarto ni Mama. Nang makita ko siya, nakahiga siya sa kama, putlang-putla, halos hindi gumagalaw. Ang mga mata niya ay nakapikit, ngunit ang bawat hininga niya ay parang lumalaban. Lumapit ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Malamig. Ma, bulong ko. Nandito na ako. Pasensya na. Bigla siyang gumalaw. Dumilat ang mga mata niya, ngunit hindi siya tumingin sa akin. Parang may hinahanap siya, ngunit hindi niya ako nakikita. At nang bumuka ang bibig niya, isang salitang lumabas. Anak. Ngunit hindi akin iyon. Ang dilim ng gabi ay unti-unting bumalot sa paligid habang naglalakad ako sa kalsada, malayo sa bahay na minsan kong tinawag na tahanan. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi iyon ang dahilan ng panginginig ng aking katawan. Ang bigat ng ginawa ko,
Ang pagtakas, ang pag-iwan, ay parang lason na unti-unting gumagapang sa bawat sulok ng aking pagkatao. Sa bawat hakbang ko, naririnig ko ang boses ni Inay. Hindi galit, hindi pasigaw, kundi ang malaong paalala niya na huwag akong magpakalayo, huwag akong magpabaya. Pero iyon mismo ang ginawa ko. Kahit kailan, hindi ko ginusto ang ganitong buhay. Ang pagiging anak na palaging sinusundan ng tanong, ng sermon. Ang pagiging anak na parang nakatali sa mga pangarap ng isang magulang na hindi ko naman pinangarap. Sa bahay, pakiramdam ko'y palaging kulang, palaging mali. Kaya't isang araw, hindi ko na kinaya. Sa isang iglap, tinapos ko ang lahat. Tumakas ako habang siya'y nasa kusina, nagluluto ng paborito kong sinigang. Ang ironic, hindi ba? Iniwan ko siya sa gitna ng isang bagay na alam kong para sa akin. Pero sa sandaling yon, ang tangi kong iniisip ay ang sarili ko. Naglakbay ako kung saan-saan, naghanap ng bagong buhay. Sa simula, masaya ako, malaya. Walang humihila sa akin, walang boses na nagdidikta kung ano ang tama o mali. Ngunit kahit saan ako magpunta, naroon siya. Hindi pisikal, hindi literal, pero nararamdaman ko. Sa bawat tunog ng pagring ng telepono, sa bawat sulat na dumating na hindi ko binuksan, sa bawat gabi na tahimik ang paligid, ang alaala niya ay parang anino na hindi ko matakasan. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang kamag-anak. Hindi maganda ang lagay ni Inay, sabi niya. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko sa sandaling iyon. Takot, guilt, o galit sa sarili ko. Pero sa kabila ng lahat, hindi ako nagmadali. Hindi ko tinawagan si Inay. Hindi ako bumalik. Nagpatuloy lang ako sa buhay ko na parang wala akong narinig, na parang wala akong pagkukulang, hanggang dumating ang balita. Namatay na siya. Sa una, hindi ako naniwala. Paano? Kailan? Bakit? Parang biglang huminto ang mundo ko. Pero kasabay nito'y bumalik lahat ng alaala. Ang mga tawag na hindi ko sinagot, ang mga sulat na hindi ko binasa, ang mga pagkakataon na iniwasan ko siyang makita. Hindi ko na alam kung paano mag-isip. Ang ginawa kong pagtakas ay nag-iwan ng marka, hindi lang sa akin kundi sa kanya. At ang marka na yon, ang pumatay sa kanya. Bumalik ako sa bahay namin, sa bahay na ngayon ay walang buhay. Ang bawat sulok ay puno ng alaala niya. Sa kabila ng dilim ng gabi, naramdaman ko ang malamig na hangin na sumisingaw mula sa basang lupa. Ang bawat hakbang ko ay tila palakas ng palakas sa pandinig ko. Bagamat ang paligid ay tahimik, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ngunit ang tiyak ko lang, hindi ko na kayang manatili sa bahay na yon. Ang bahay na naging kulungan ko, ang bahay na puno ng mga sigaw, pag-aaway, at mga salita niyang tila kutsilyong paulit-ulit na tumatama sa puso ko. Ano bang kasalanan ko? Tanong ko sa sarili, habang pilit nilalabanan ang bumubulwak na mga alaala. Ang kanyang mukha, ang kanyang tinig, ang mga mata niyang palaging puno ng galit. Lahat ng yon ay bumabalik sa akin, kahit anong pilit kong takasan. Ngunit hindi ko rin maiwasan ang pagbalik ng mga sandaling may lambing siya, mga sandaling akala ko mahal niya ako. O baka naniniwala lang ako sa ilusyon na yon. Sa tuwing tinatawag niya ang pangalan ko, iba't ibang tono ang naririnig ko. Minsan puno ng pagmamahal, minsan puno ng paninisi. Ngunit ang huli naming pagtatalo, iyon ang hindi ko malilimutan. Ang sigaw niya, ang mga salitang binitiwan niya, ang tingin niyang parang hindi na ako anak niya. Iyon ang nagtulak sa akin para tumakbo palabas ng pinto. Hindi ko alam kung paano ko nagawang maglakad nang malayo nang hindi bumabalik. Hindi ko rin alam kung hanggang saan ako dadalhin ng mga paa ko. Sa isang madilim na eskinita, naupo ako sa malamig na semento. Nanginginig ang mga kamay ko, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng lahat ng nasa isip ko. Hindi niya ako hinahanap, bulong ko sa sarili. Pilit nililinlang ang damdamin ko, pero alam kong mali ako. Alam kong tinatanong niya ang mga kapitbahay,
Alam kong umiiyak siya. Alam kong hinahanap niya ako kahit hindi niya yon ipakita sa akin noon. Pero hindi sapat iyon. Ang sakit na ibinigay niya sa akin ay mas malalim kaysa sa anumang pag-aalala. Bumunot ako ng piraso ng papel mula sa bulsa ng jacket ko. Ang sulat niya. Sulat na iniwan niya sa mesa bago kami nag-away. Hindi ko yun binasa noong una. Sa tingin ko, isa na naman yun sa mga paninisi niya sa akin. Pero ngayong mag-isa ako, sinubukan kong basahin. Anak, hindi ko alam kung paano kita mapapatahimik. Hindi ko alam kung paano kita mapapasaya. Pero mahal kita. Alam mo ba kung gaano kita kamahal? Alam mo bang ikaw ang dahilan kung bakit ako gumigising tuwing umaga? Alam mo bang ang bawat galit ko ay dahil natatakot akong mawala ka? Anak, patawad kung hindi ko naipakita. Hindi ako perpekto. Hindi ko alam kung paano maging ina. Pero sana, kahit paano, maintindihan mo. Nanginginig ang mga daliri ko habang hawak ang papel. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang damdamin ko. Bakit ngayon ko lang ito nabasa? Bakit hindi ko siya nakakausap ng maayos? Bakit hindi ko siya naririnig? Bakit palagi akong tumatakbo? Tumayo ako mula sa kinauupuan ko. Kailangang bumalik. Kailangang makita ko siya. Kailangang malaman niya na kahit papaano, naiintindihan ko na siya. Ang bawat yabag ko pabalik sa bahay ay mabigat. Puno ng kaba. Puno ng pag-asa na naroon pa siya, naghihintay sa akin. Ang puso ko ay tila sasabog sa bilis ng tibok. Hindi ako sigurado kung paano ko siya haharapin, pero alam ko na kailangan kong gawin ito. Pagdating ko sa bahay, tahimik ang paligid. Ang ilaw sa sala ay bukas, ngunit walang tao. Tinawag ko siya, ngunit walang sagot. Ang bawat silid ay inikot ko, ang bawat sulok ay sinilip ko. Wala siya. Ang kama niya, ang mesa sa kusina, ang upuan sa sala, lahat ay parang walang buhay. Naramdaman ko ang panlalamig. Hindi siya narito. Hanggang sa mapansin ko ang bukas na pinto sa likod ng bahay. Tumakbo ako palabas. Sa likod bahay, sa ilalim ng puno ng mangga, naroon siya. Nakahiga, hindi gumagalaw. Ang mukha niya ay payapa, ang mga mata niya ay nakapikit. Ngunit ang malamig na hangin ay tila may daladalang masamang balita. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Habang dahan-dahan ko siyang nilapitan, tinawag ko siya, paulit-ulit, ngunit hindi siya sumagot. Hindi ko alam kung ano ang susunod kong gagawin. Ang mga luha ko ay bumalong ng walang tigil. Ma, bulong ko, habang yakap ang kanyang malamig na katawan. Hindi ko alam na ito ang huli naming pagkikita. Hindi ko alam na habang hinahanap niya ako, tumigil ang kanyang puso. Hindi ko alam na sa pagtakas ko, iniwan ko siya sa pinakamasakit na paraan. At sa ilalim ng puno ng mangga, sa malamig na gabing iyon, naramdaman ko ang bigat na hindi na mawawala. Ang bigat ng pagkawala. Ang bigat ng pagsisisi. Ang bigat ng mga salitang hindi ko na kailanman masasabi. Nagising ako sa isang panaginip na tila hinahanap ako ng isang boses. Malamig ang hangin sa umaga, pero mas malamig ang dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit tila may nakadagan sa puso ko. Pagtingin ko sa paligid ng maliit na kwarto na tinutuluyan ko, ang mga pader ay parang humihigop ng liwanag. Ang bawat tunog, tiktik ng orasan, hagod ng hangin sa bintana, parang bumibigat sa akin. Sa kabila ng lahat, pilit kong tinulak ang sarili kong tumayo. Hindi ko pwedeng hayaan ang bigat na ito. Alam kong wala akong karapatang bumalik. Lumipas ang 3 buwan mula nang tumakas ako sa bahay. Sa bawat araw na dumadaan, pilit kong nililibang ang sarili sa mga trabaho, sa mga bagong mukha, sa ingay ng lungsod. Pero sa bawat gabi, bumabalik ang boses ng aking ina. Parang naririnig ko ang kanyang pagtawag sa akin. Hindi galit, kundi may halo ng pakiusap. Anak, bumalik ka na. Anak, huwag mo akong iwan. Ngunit hindi ako umuwi. Hindi ko siya pinakinggan. Naaalala ko pa ang gabing iyon, kung paano ko siya iniwan. Nagsimula ang lahat sa isang mahabang alitan
Sa pagitan namin, sa dami ng mga bagay na hindi magkasundo, sa dami ng galit na naipon sa mga sigaw, sa dami ng luha na naubos, natapos ang lahat sa isang desisyong hindi ko na kayang bawiin. Tumakas ako. Hindi ko na sinabi kung saan ako pupunta o kung kailan ako babalik. Ang tanging bitbit ko ay ang galit ko, ang hinanakit ko, ang paniniwalang tama ang ginawa ko. Ngunit sa araw na ito, may kakaibang bigat ang aking mga hakbang. May sumagi sa akin habang naglalakad ako papunta sa trabaho. Ang amoy ng nilagang manok mula sa isang kainan sa kalsada ay nagpabalik ng alaala. Ang paborito kong ulam na laging inihahanda ni nanay para sa akin. Ang tunog ng isang alin na tumatawag sa anak niya ay parang boses ni nanay na tumatagos sa ingay ng lungsod. Hindi ko alam kung bakit, pero tila hinahabol ako ng mga alaala niya. Pagdating ko sa opisina, hindi ko magawang mag-concentrate. Ang mga papel na dapat kong tapusin ay parang naging mga pahina ng diary ng nakaraan. Ang mga tawag sa telepono ay parang alingaw-ngaw ng boses ni nanay. Sa kabila ng lahat, pinilit kong tapusin ang araw. Paglabas ko ng gusali, naglakad ako ng walang direksyon. Hindi ako umuwi sa boarding house. Naglakad lang ako ng naglakad hanggang mapansin ko ang isang simbahan. Pumasok ako sa loob. Tahimik, malamig. Ang ilaw mula sa mga kandila ay parang mga mata ng Diyos na nakatingin sa akin. Napaupo ako sa isang lumang bangko at hindi ko namalayan na tumulo ang luha ko. Hindi ako relihiyoso, pero sa sandaling iyon, parang may bumubulong sa akin. Balikan mo ang nanay mo. Hindi pa huli ang lahat. Napaisip ako. Hindi ko alam kung anong klaseng tapang ang kailangan ko para gawin iyon. Paano kung magalit siya? Paano kung hindi niya ako tanggapin? Pero paano kung tama siya? Paano kung ako ang mali? Napuno ang dibdib ko ng kaba. Tumayo ako at nagpasya. Kailangang makita ko siya. Kailangang humingi ako ng tawad. Pag-uwi ko sa boarding house, mabilis kong inayos ang bag ko. Hindi ako nagdalawang isip. Bukas ng umaga, babalik ako sa bahay. Hindi ko alam kung paano haharapin ang nanay ko. Pero alam ko na wala ng oras para maghintay. Kailangan ko siyang makita. Kinabukasan, maaga akong umalis. Habang nasa bus, hindi ko mapigilan ang panginginig ng mga kamay ko. Ang bawat kilometro na nilalayag namin ay parang isang hakbang palapit sa katotohanan. Pagdating ko sa baryo, pamilyar ang lahat. Ang mga puno, ang mga bahay, ang amoy ng lupa. Bumaba ako sa harap ng bahay namin. Tumigil ako sa harap ng gate. Napansin ko ang katahimikan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may mali. Parang may kulang. Pumasok ako sa loob. Ang bakuran ay parehong-pareho pa rin, pero may kakaibang lungkot. Ang pintuan ay bahagyang bukas. Ang loob ng bahay ay madilim, kahit tanghaling tapat. Tinawag ko siya. Nanay? Walang sagot. Pumasok ako sa kwarto niya. Walang tao. Ang kama ay maayos, pero may isang bagay sa ibabaw nito. Isang piraso ng papel. Dahan-dahan ko itong kinuha. Ang sulat ay may pamilyar na sulat kamay. Sa unang linya pa lang, bumagsak ang mundo ko. Anak, mahal kita kahit anong mangyari. Hindi kita masisisi sa pag-alis mo. Pero sana, bumalik ka bago mahuli ang lahat. Mahal na mahal kita. Sa likod ng sulat, may nakasulat na petsa. 2 buwan na ang nakalipas. Napaupo ako sa kama. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Nagmadali akong lumabas ng bahay at nagtanong sa mga kapitbahay. Saan po si nanay? Tanong ko, halos hindi makahinga. Isang matandang babae ang lumapit sa akin. Ang mukha niya ay puno ng awa. Anak, wala na siya. 2 buwan na mula nang siya'y pumanaw. Hinahanap ka niya hanggang sa huling sandali. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo. Ang mundo ko ay nagkabasag-basag. Ang bigat na naramdaman ko noong umagang yon ay may dahilan pala. Wala na siya. Wala na ang nanay ko. Hinahanap niya ako pero hindi ko siya nakita. Hindi ko siya narinig. Huli na ang lahat. Habang nakatayo sa gitna ng bakuran,
Naramdaman ko ang hangin na tila yumakap sa akin. Ang boses niyang naririnig ko sa panaginip, hindi pala panaginip. Isa itong paalala. Isa itong huling tawag na hindi ko pinansin.